Ito yung didishit na naghamon na kung kaya ba daw ni PBBM pumunta ng Davao Oriental. Ito, maliwanag nasa Davao po si Presidente. At ngayon mga kababayan, dito nyo makikita kung talagang lahat ng taga Davao solid ba sa mga Duterte. Ito, i-play po natin. Kita yung sigawan ng mga taga Davao. Oh. Oh. Ah, kita nyo. Oh, kita nyo yung mga taga Davao, mga kababayan, no? Ano lang natin, tanggalin lang natin yung may sounds mga kababayan eh. Ayan tingnan nyo naman. Akala ko ba, sabi ng mga DD-shit mga kababayan solid daw kay Digong yung mga taga Davao. Ayan kita nyo nga may mga nagbibideo pa kay Presidente dyan. O yung mga bata diba? Yan ba mga kababayan yung hindi solid sa, yan ba yung solid sa mga Duterte? Yan may sounds pa Yan ganyan mga kababayan. Nasa na kaya yung DD-shit? Yung pure DD-shit mga kababayan na naghamon kung kaya bang pumunta ni PBBM ng Davao. Akala ko ba aabangan nila si Presidente? Ito, kita nyo yung komento ng mga kababayan natin dyan. Linog din sa mua. Kaya kung banda ni Karona pa sa bukid pero pagkababa sa kanang kuan. Siguro karon marito sila kay nahibalo sila nga marito sa BBM. Okay. Unsa imong mensahe para niya ma'am personal? Bumbong Marcos, salamat kayo sa pag-ari diri sa mua sa Tarragona Villar kay kuan usa ka sa nagmalasakit sa amo diri nga mga apektado sa mga sa linog sa calamity kay kuan daghan kay mga apektado diri nga nagkuan sila nag-evacuate dito sa bukid. Uban wala makababaan tag karon. Okay, pangalan na to ma'am? Christine Binani. Taga Purok Sungkuan. Villar. Tarragona. Ngayon naniniwala na kayo sa sinasabi ko na hindi lahat ng taga Davao ay solido sa mga Duterte. Kahit pasabihin na hometown po nila yan, marami pa rin po ang mga Marcos loyalist dyan na sumusuporta at nagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Ano po? Anyway, tuloy pa po natin. Thank you, ma'am. Grabe, may garne pa. Wait lang ayan, tuloy natin. May lang kita nyo yung mga nasalanta Grabe. Kaya tinanggalan ko muna ng sounds mga kababayan kasi puro maraming sounds Baka maka-copyright tayo. Ayan kung titingnan nyo kasama si Secretary Vince Dizon, si Secretary Angara. Habol pa yung mga tao nagpapapicture kay Presidente. Ayan si Secretary Vince. Yung DSWD mga kababayan. Yan, si Secretary Rex na andito rin. Yan kasi maganda pagka sama-sama sa totoo lang. Yung mga cabinet member ni PBBM, kasama yung Presidente, tumutulong sa mga kababayan Pilipino po natin. Nagiging maganda po kasi ang kinakalabasan, mabilis yung kilos, mabilis yung paggagalaw. Lalo na kung si Sara Duterte ay nakikipagtulungan kay PBBM. I've been receiving briefings because nung umalis ako sa Cebu Friday, Sec Vince and Sec Rex napunta na rito. They were here Saturday. So natatanggap ko yung kanilang report. Pero siguro ang dapat natin gawin ngayon ay pakinggan ng lokal. What is the report from your office para alam namin yung kailangan namin gawin. Sige, please go ahead. Magandang araw po sa atin lahat. Maraming salamat, kagalang-galang na Presidente. Akala ko ba hindi na kailangan ng Davao ang Presidente? Ito, may mga concern mga kababayan yung mga local government. Ferdinand Marcos sa inyong pagdalaw dito sa probinsya ng Davao Oriental. Sa po ng ating mga cabinet secretary and other national agencies. Gawa ng solusyon ni Yusek Murillo, meron kaming non-functional na super health center sa Manay. 5 minutes away, yun muna magiging functional na parang... Where is the super health center? It's 5 minutes away from the hospital, the one we visited. Hindi naman po namin dito, so far sa ngayon, okay naman po. Walang outage, walang... Wala naman po, pero nung... immediately right after po nung lindol, matagal-tagal po na nawala yung kuryente namin. In fact,
isa sa major problem namin dito sa Davao Oriental is maliban sa shortage po kami ng supply ng kuryente, fluctuating po yung kuryente namin, lagi po kami brown out dito. That's another problem that we will have to solve. Pero numbers that we need to supply for Ay na yun, ang maganda sa presidente, nakikinig. Yes. all of these Nakaset up na ho siya. nakaset up na. Alright, yung mga ito halimbawa 503 ang totally damaged homes. Yan talaga hindi pwedeng balikan pa ng mga nakatira doon. Kaya maglalagay doon yung naging solution namin sa Cebu was tent city, pero meron tayong mas bagong sistema. Kita mo yung ito po yung picture ng modular box houses. Ganyan na. Para kasi pumasok ako doon sa tent, ang init-init kaya nasa labas silang lahat. So we will put 150 units. 150 units po. Where is the location? 50 here and 50 for each LGUs na nag-request na po. 150 po. Ito, modular na gagamitin mga kababayan. Yung modular unit, mas maganda to kaysa doon sa tent. Kasi ito, gawa to sa bakal. Tapos kung makikita ninyo mga kababayan, hindi masyadong mainit. Hindi katulad nung sa tent na talagang mainit. Kailan ka na mag-start? We'll start on Friday to install. Then hopefully by Monday, people can start coming in these modular houses. Mabilis lang. Pero sa ngayon, dito pagtsagaan na muna natin itong tent. Pero a few days lang naman. Basta we'll be here always for providing naman sa lahat ng pangangailangan. What are you doing here, for example? Again, I always worry about toilet kasi I worry about disease. Yeah. What do you do here? Where do people go to the bathroom dito? Sir, for wash facilities, usually sa CAP management, DSWD, but we also watch the toilet facilities, usually portalet, pero kinukulang na raw sila. So, common yan. Ang problema sa CAP, they're all common use. Siguro, isa lang ang nakuha sa Tagumpa. Oo. Tapos ang problema natin, lahat ng portalet. Nagpadala na rin kami ng truck of yung sa water, kasi yung supply ng water, parang naging problem. But again, kasi the portalet lang talaga ang pwedeng gamitin for now. But siguro, pag na itayo na yan, ano bang tawag natin dyan? Modular shelter. Okay, modular shelter units. Okay, the modular pag natayo na yan, may kasama yan na toilet facilities, water supply, electrical supply, common kitchen, yung para talaga kumpleto naman sa pangangailangan ng nandoon. So we will wait for the collating of the information para dito sa buildings, especially public and private buildings also, because we'll still have to have a look at that. Grabe no? Lupit talaga ni presidente mga kababayan. Alam nyo, ito yung isa sa mga presidente na nakita natin na talaga mabilis gumalaw. Mabilis yung pagkilos, mabilis yung pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Unlike dun sa nangangarap maging presidente, pero wala namang ginagawa. Sinasabi ng mga taga-suporta niya, tumutulong. Tulong ba yun? Magdadala ka ng eco bag? Tapos kukuhanin yung donasyon galing sa DSWD, ilalagay pa doon sa eco bag, palalabasin na galing sa kanila, bago mo pa makuha yung ayuda galing sa DSWD, kailangan may ganun-ganun pa, may lista-lista pa. Meals from the mobile kitchen. Magbibigay din tayo ng 10,000 piso na para sa mga pamilyang tuluyang nasira ng tahanan. Para meron silang pambili. Kung naman meron silang pambili para ayusin nila kung baka kaya na ng... Magkano yun? Magkano? Wait nga lang. Magkano yun? Para sa mga pamilyang tuluyang nasira ng tahanan. Para mayroon silang... We are providing meals from the mobile kitchen. Magbibigay din tayo ng 10,000 piso para sa mga pamilyang tuluyang nasira ng tahanan. Para mayroon silang pambili. Kung naman meron silang pambili para ayusin nila kung baka kaya na ng umpisahan, ayusin yung kanilang bahay. So from the office of the President, we have put aside 50 million pesos for the province of Davao Oriental. We have put aside 15 million pesos for the municipalities of Manay, and Lupon. 10 million pesos. Galing yun sa Office of the President. Galing po yun sa Office of the President. Pesos para sa lungsod ng Mati, Tarragona, Baganga, Boston at Catil. Tigli 5 milyong piso sa municipality ng Caraga at San Isidro at 3 milyong piso para sa municipality ng Governor Generoso. So para sa it's up to the LGU kung paano niyo gagamitin ito. Yung iba ginagamit para pang augment doon sa ginagawa ng DSWD. But the reason na binibigay namin itong pondo sa inyo dahil as a former governor, I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba kailangan ayusin yung water supply. Yung iba kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Tama. Kaya yan ang aming gagawin.
At sa mga ibang apektadong LGU, meron naman tayong 20 million pesos para sa probinsya ng Agusan del Sur, 15 million para sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao City, Agusan del Norte, pati Davao City. Magkano yan? Magkano yan? Wait lang mga kababayan. Magkano yon? Davao City, Paulo Duterte. Basti Duterte. Na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Kaya yan ang aming gagawin. At sa mga ibang apektadong LGU, meron naman tayong 20 million pesos para sa probinsya ng Agusan del Sur, 15 million para sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao City, Agusan del Norte, Surigao del Norte. 15 million. 15 million mga kababayan ang ibibigay para po sa Davao City. Ayan yung mga bumabatikos dyan kay Presidente, galing po sa Office of the President. Yung 15 million na ibibigay sa Davao City. Surigao del Sur at Dinagat Islands. At may tulong pa rin kami para sa mga ibang apektado ng LGU. And again, the Office of the President will give 150,000 for each family that has lost completely yung talagang nasira ang kanilang tirahan. And nag-instruct na ako sa DBM na so parang ang dating dito mga kababayan na ito para maliwanag lang po yung 10,000 piso, yun ay para lamang doon sa mga nagkaroon lang ng konting diferensya yung kanilang mga tahanan. Yung sinasabi po dito na 150,000, tama ba? 150,000 para doon sa talagang nawalan ng tahanan mga kababayan. Ito para maliwanag doon LGU. And again, the Office of the President will give 150,000 for each family that has lost completely yung talagang nasira ang kanilang tirahan. And I have 150,000 para doon sa talagang mga totally wipe out. Ibig sabihin, walang natira doon sa kanilang tahanan, sira talaga. Nag-instruct na ako sa DBM na maglabas ng LGSF, yung ating LGSF para sa mga probinsya na naapektuhan ng lindol. Kasabay pa nito ay magtatayo ang DSUD ng housing, yung ipinakita natin na modular shelter. Yun ang ipapalit natin dito sa Tent City. Your workflow is important. Grabe Solid talaga mga kababayan. Meron this is going to be under kung kay Duterte yan, kanya pabigyan yung isang lungsod na bumabati ko sa kanya. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, kung kay Digong yan, mumurahin pa yung mayor doon. Tapos kanya ka pa makatanggap ng ayuda. May program ang DSUD talaga para dito, Integrated Disaster Shelter Assistance Program, yung IDSAP na tinatawag nila. Doon yan ang kanilang gagawing trabaho para dito sa area ninyo. Yung napuntahan namin doon sa hospital, tinitignan pa natin. Yung high school, medyo may plano na tayo. Sa Manay High School, may plano na tayo para kung ano yung nakita natin building, yung sarap, wala na, hindi na talaga pwede. So, 150 modular housing units, yan, napag-usapan na natin. At magdadala rin ang DSUD ng 5 milyong pisong halaga ng raw material. Para hindi na ito yung trapal, yung talagang dos-por-dos na mga martilyo, mga pako, para maumpisahan na. Tapos magagamit yung tulong ng DSWD, yung kanilang hawak na cash. Pehado, may masasabi na naman dyan yung mga DD-shit, doon sa mga dos-por-dos, pako, martilyo, yero. Pehado, may masasabi na naman po dyan yung mga DD-shit. Gagawa na naman ng kwento yan. Ako, kabisado na natin yan. Para meron kung ano yung kanilang pangangailangan. Kasi ang namin dyan, pagka na-displace ang tao, iba-ibang, tama, nakakatiyak tayo na may pagkain man sila, may tubig sila. So, may shelter sila. Pero bawat pamilya have the different needs. Kung may sanggol, may siyempre yung kailangan ng gatas, yung kung ano yung mga diaper, kung may matanda, yung maintenance ng gamot. Yeah, that brings me again to the medicine supply. We don't have a problem. We could supply them with lots of medicine. Ang ating regional director nandito, si Director Gamolo. So we've actually supplied the necessary essential medicines and supplies. Nakita ko yung listahan and report sa akin at yung truck ng mga gamot na distribute dito sa mga evacuation center. May medical doctors dito. Grabe, kompleto. Yung mga teams natin dito sa mga evac centers, di ba? Yes. I suppose if you're going to have 50 units in 3 different places. Biruin nyo kung gaano kagaling ni Presidente. Alam yung pangangailangan no, may mga sanggol. Kung kailangan ng gatas, diaper, kailangan na andyan dyan. Alam yung pangangailangan ng mga matatanda, mga senior. Kung kailangan ng maintenance na gamot, walang po problemahin sa gamot. Meron daw po dyan.
pwede nang more or less semi-permanent na yung medical team doon. Maiiwan na sila doon hanggang Yes, punta pa, small clinic there. Usually one clinic per group of families. Ganun po ang setup. Okay. Di baka akala ninyo mga kababayan galing po sa national government yung yung ipinamimigay ni presidente dito na budget per LGU. Hindi po galing po yun sa Office of the President. Kaya nga yung mga naghahanap dyan ng confidential funds, intelligence funds ng presidente, ito, sa ganyan dinadala ni PBBM yung pondo ng kanyang opisina. Oh. Okay, so anyway, yun ang ating plano ngayon. Ngayon, yan ang plano ng national government. Kaya magsabi sa amin, ano pa ang hindi ko nabanggit na palagay ninyo kailangan dito? Ang problema po namin, meron kaming mga municipal building, mga evacuation center na totally damaged. So yun po yung hindi namin naisali sa listahan dahil inuna po namin yung mga tao na masiguro na mailagay yung pangalan nila sa listahan po. Alright, pero umaasa kami sa mayors. The mayors, yung mga mayor ang gagawa ng mga listahan ng mga dapat tulungan. So doon namin babasihan yung pag-distribute ng mga relief goods, kung anong mga assistance na kailangan. So that's our job. So we have to do this together with the local government. Yan ang lagi kong gano'n. Kasi ang local government talagang pinaka-authoritative. Kayo alam ninyo kung saan yung problema, alam din ninyo kung ano yung dapat maging solusyon. So, nakikinig kami sa inyo. At I hope that for now, at least people are meron silang masilungan, meron na silang kinakain. That's okay na yun for now. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagdala ng suporta. Yun! Okay? Any other matters that anybody wants to bring up? Mr. President, good afternoon po. In behalf po of the people of Tarragona, we wish to extend our heartfelt gratitude po for you po and for our agencies na nandito po for the immediate response, especially po for DSWD and with the rest of the attached agencies. Maraming salamat po talaga. Hindi po nahirapan kami sa local government because of the interventions. Although nasagot naman po yung mga kailangan po namin, short term, medium term, and long term. Sa short term po, alam ko pong nandito si DSWD but we are looking into yung sustainability po ng food requirement ng aming mga evacuees, knowing na marami po kaming severely damaged na houses, totally damaged houses, so they will be staying longer. I'm afraid baka kukulangin po kami sa pagkain and all other needs of our evacuees. No? And for the medium term naman po, we wish to say thank you very much to the SWD and DSUD who wish us to extend financial assistance. And for the long term, we're also expecting, Mr. President, livelihood program for our constituents, knowing that Tarragona has 34.47% poverty incidence, the second highest in Davao Oriental, and most of our victims are all farmers. So we're leaning towards giving livelihood opportunities for our farmers. And lastly, Mr. President, all our essential facilities, infrastructure facilities are already affected, especially the one we visited, the evacuation center, which we temporarily use also as a classroom for our tertiary school. Temporary po kasi namin ginagamit ito. I'm afraid na baka po nag-resume itong klase po, wala pong matuluyan yung aming mga estudyante. Ito nga pong local college namin. Kasi wala na po itong aming evacuation center, the regional evacuation center and the municipal provincial evacuation center po. While we will be submitting, Mr. President, other yun yung naapektuhan, mga roads that connects our farms to our markets, yun po ang isa sa challenge namin ngayon. Alam ko pong nandyan kayo, but we're afraid na baka po kukulangin din po kami sa local government unit. We will be writing a formal letter. Paano mapuputol yung food supply ninyo? Saan kayo kumukuha ng pagkain ngayon? What I'm referring, Mr. President, is itong mga pagkain. Oy, Arnold Tulfo, mega love shoutout po ha. Ito yung mayor. Ganito dapat yung mayor, mga kababayan. Habang naandyan pa si presidente, sinasabi na lahat. Diba? Isang bagsakan na. Para nang sa ganun, alam ni presidente, yung mga possible na pwede niya pang maitulong dito sa mga kababayan natin sa Davao Oriental. Anyway, shoutout po kay Arnold Tulfo. Mega love shoutout po ha. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. Na itong community kitchen na ginagawa namin ngayon, kasi ang nangyayari, nandito si DSWD, nandito si Philippine Red Cross, and then during dinner, meron din po kami community kitchen sa local government. Yun nga po, sana ang i-request ko na baka po ma-sustain hanggang meron po tayong evacuees po sa ating 10 city. Yun! We can assure the mayor that. Yun talaga yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kami alis dito hanggang Yes, sir. Thank you very much for that. Hindi naman sabi namin bumalik sa dati, pero more or less normal yung buhay ng mga naging biktima. Well, 900 in the region, but 300 sa ito, sabi dito ni PBBM, hindi kami aalis dito. Ibig sabihin, may 100% assurance etong si PBBM, mga kababayan. Hindi sila aalis dito hanggat may evacuate. Ibig sabihin,
hindi nila iiwanan etong Davao Oriental hanggat may nangangailangan ng tulong ng national. Davao Oriental, Mr. President. Only in Davao Oriental. Oh, only in Davao Oriental. So, of course, we'll double check also with SecVince's teams Sure. sa structural integrity ng mga schools. But we assure Mayor na dito lang po yung team namin. Bilis! For the meantime, Mr. President, we're looking into establishing a tent, parang tent na rin for a temporary classroom po ng aming mga estudyante. Meron kami, Mr. President, it takes 15 days yung temporary learning space. Similar to what Sec Kaping is Dahil nga sa is doing. bagyo at sa lindol, nasanay na tayo, meron na tayong tinatawag na temporary learning space. Kung hindi pa Sorry. na pwede o hindi pa pwede yung kanilang eskwelahan, doon na muna sila. Pero may ano yung parang similar to what yung modular shelter na pinakita. Thank you very much. Okay, Mr. sige. President. Grabe no? Ang bilis. Ganyan yan ba ang patatalsikin natin na presidente? Di ba mga kababayan? Paano natin masisikmura yon? Di ba kayo yung mga DDZ, tanungin ko kayo, paano nyo masisikmura na patalsikin yung presidente? Alam nyo, sa totoo lang yung ibang mga DDZ na gustong patalsikin si PBBM, sana mag-isip po kayo na maraming beses. Kahit na sinusubukan ninyo ng ilang paulit-ulit na patalsikin si presidente, kita nyo pa rin yung pagmamahal sa Davao City. Diba? Kahit sinasabi ng mga Duterte na hindi kailangan ng tulong ni PBBM, ng mga DDZ supporter, nandyan pa rin si PBBM, naglaan ng 15 million para tulungan ang Davao City. Galing po yan sa kanyang opisina, sa Office of the President. Tapos gusto nyo patalsikin? Paano nyo kaya nasisikmura yan? Namura-murahin, balahurain, etong presidente na may ganitong pagmamahal sa mga kababayang Pilipino po natin? Kasi kung kayo matino, kung may kung may Diyos pa dyan sa puso nyo, hindi nyo nanaisin na patalsikin yung isang taong may ginagawang mabuti sa kapwa. Mahirap yan. Diba? Ni minsan mga kababayan, hindi nagpatumbato ng tao para bumango ang pangalan. Nakukuha nyo yung pinupunto? Ni minsan hindi ginawa ni PBBM magpatumba ng tao na mga kababayan Pilipino po natin na maliliit para lang masabi na astig siya, mabango yung pangalan niya, kinakatakutan siya. Di niya ginawa yan. Bagkos ang ginagawa niya, tinutulungan pa yung mga kababayang Pilipino po natin. So ibig sabihin, may 100% na assurance si PBBM dito na hindi niya po iiwanan. Ang Davao Oriental, hindi niya iiwanan ng tulong ang Davao Oriental hanggat may mga evacuate pa po dito na nananatili, mga kababayan. At saka kung titingnan nyo, kita nyo naman kung gaano katinda yung pagtanggap sa kanya na mga kababayang Pilipino po natin. Ano po dito po sa Davao Oriental. Ngayon mapapaisip ang mga taga Davao kung sino talaga ang kasama nila sa panahon ng sakuna. Yung hindi kailangan magpo-photo op, yung diretso agad sa trabaho, tanong agad kung anong kailangan para maibigay yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo na yung isang lungsod na gustong patalsikin si PBBM, saglip na magalit si PBBM, wag na natin bigyan yan, pagdamutan na natin yan. Kasi wala namang inisip yung mga yan kung hindi patalsikin ako. Bagkos mga kababayan, tinutulungan pa rin. Kasi sa totoo lang, ang totoong leader talaga hindi kayang tiisin yung mga nasasakupan niya. Unlike kay dating Pangulong Duterte na baka pinagbumura pa yung mga mayor na naandya dyan sa lungsod kung saan siya binabatikos.